September pa lang, pero bigla ka na lang may maririnig na whenever I see boys and girls selling lanterns on the street. Sa jeep, sa kapitbahay, may mga nakasabit ng parol, sa mall, sale na agad. Pero teka, bakit nga ba ganito kaaga magpasko ang mga Pinoy? Legit ba to o trip-trip lang? Ang mahabang selebrasyon ng Pasko sa Pilipinas ay bahagi na ng tradisyon at kultura ng mga Pilipino. Sa katunayan, ang Pilipinas ang may pinakamahabang Christmas celebration sa buong mundo. Nagsisimula ito tuwing unang araw ng Setyembre at umaabot hanggang sa ikalawang linggo ng Enero, kasabay ng kapistahan ng Pista ng Itim na Nazareno. Sa maraming bansa, ang Pasko ay sinisimulan lang sa Disyembre, pero sa Pilipinas, nagsisimula ang Pasko sa buwan ng Setyembre, na kung tawagin ay Ber Months. Sa Pilipinas, ang pagdiriwang ng Pasko ay tumatagal ng 4 na buwan. Narito ang ilang dahilan kung bakit mahaba ang Pasko sa Pilipinas. Una, relihiyon. Ang Pilipinas ay may pinakamaraming Katoliko sa Asya, at ang Kristyanismo ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng bansa. Nagsisimula ang pagdiriwang sa Setyembre at nagtatapos sa Enero sa Feast of the Three Kings. Sa Pilipinas, ang paghahanda para sa Pasko ay seryoso at kasama dito ang simbang gabi, isang 9 na araw na sunod-sunod na misa na nagsisimula tuwing ika-16 ng Disyembre. Pangalawa, kultura. Ang Pasko sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol din sa pagkakaisa ng pamilya. Sa panahong ito, karaniwan nang umuuwi ang mga miyembro ng pamilya, kahit pa ang mga nasa ibang bansa, para makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mahalaga rin sa mga Pinoy ang pagbibigayan ng regalo, paghahanda ng masasarap na pagkain at mga kantahan. Bukod sa Pilipinas, mayroon ding mga bansa na may mahabang pagdiriwang ng Pasko. Kabilang dito ang bansang Mexico. Nagsisimula ang kanilang selebrasyon sa Disyembre 12 at nagtatapos sa Enero 6 sa Feast of the Three Kings. Kilala ang kanilang pagdiriwang sa mga parol at pinyata. Bansang Lebanon. Nagsisimula ang Pasko sa buwan ng Nobyembre. Nagtatayo na sila ng mga Christmas tree at iba pang dekorasyon. Mayroon din silang tradisyon na tinatawag na Barbra, kung saan nagpapalitan sila ng mga regalo at bumibisita sa mga kaibigan. At ang bansang Ireland, nagsisimula ang kanilang Christmas season sa buwan ng Disyembre, ngunit hindi ito nagtatapos hanggang Enero. Kilala ang kanilang selebrasyon sa mga party at iba pang tradisyon. Ang kanilang Pasko ay nagtatapos sa Feast of the Three Kings. Ang mahabang Pasko ng mga Pilipino ay hindi lang basta kasiyahan, ito'y buhay na tradisyon ng pananampalataya, pamilya at kultura. Hindi ito uso lang, isa itong patunay kung gaano kahalaga ang pagdiriwang ng pagmamahalan at pagbibigayan sa puso ng bawat Pilipino. At higit sa lahat, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pag-alaala sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ikaw, ano ang pinakapaborito mo sa pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas? Comment down below. At kung natuwa ka sa facts na to, huwag kang magpa-late. Like mo na to. Comment mo na rin kung kailan ka officially nagsiset up ng parol at Christmas tree sa bahay. At syempre, i-share mo na sa tropa mo para lahat ready na sa simbang gabi. Follow mo na rin ako para sa iba pang makabuluhang kwentuhan na may kasamang saya. See you sa next video.